At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay patuloy na mag-aaral. Tayo po ay nasa Kapitulo 5. At natapos po natin nung nakaraan yung hanggang 5 rin. Kaya ituloy na po natin sa 6. Babasahin ko na po hanggang 13. At sundan lang nyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Dito po sinasabi sa 5:6 ng unang Korinto, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ganyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak. Natulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makibagay si Kristo. Kaya nga, ipangili natin ang pista hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mapakiapid sa sanlibutan ito o sa mga masakim at mga manlulupig o sa mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangang magsialis kayo sa sanlibutan. Tatapat silatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manlulupig. Sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humahatol sa nasa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nasa loob. Tatapat sa nasa labas ay Diyos ang humahatol. Alasin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ito po ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. Kaya kung ibabalik po natin sa talatang 6, dito po sinasabi, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba kayo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Kaya nga, sa ating mong paglakad sa pananampalataya, tayo po inaalis natin imbang tayo po ay laging nagmamapuri, lalo na yung sa ating sarili. Hindi po nararapat sa ating mga mananampalataya ang tayo po ay nagmamapuri. Kaya nga, sabi nga ni Pablo, yung pong mga nagmamapuri sa kanilang sarili, yung po sabi walang unawa. Sabi po dito ni Pablo sa 2 Korinto 10 sa talatang 12, kaya nga sabi nga po dito niya sa 2 Korinto 10:12, ayan dito siya sabi ni Pablo, sapagkat hindi kami nagmamatapang na nakikibilang o nakikitulad sa mga ilan doon sa nagmamapuri sa kanilang sarili. Dapat po tayo sa atin, hindi po natin tayo nagmamapuri sa ating sarili. O ito bang nag-aayabang o naghahambog? Kaya nga sabi, ulitin ko, sapagkat hindi kami nagmamatapang na nakikibilang o nakikitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit isinulat ko ngunit sila nawawala ako. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin. Kung sinusukat natin ang kanilang sarili sa kanila rin. Sabi, at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin. Sabi, ay mga walang unawa. Yung po ba sinusukat natin ang sarili? Nagmamapuri po tayo. Kaya nga sabi, ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at sa kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin. Sabi, ay mga walang unawa. Dapat po tayo, hindi po tayo nagmamapuri sa ating sarili. Hindi po tayo nagyayabang. Hindi po tayo dapat lagi yung ibang, para po tayong hambog eh. Kaya nga, may sabi nga po dito sa Kawikaan, Kapitulo 27, sabi, purihin ka ng iba, huwag ng iyong sarili. Dapat,
Hindi yung ikaw na pumupuri sa sarili mo eh. Hindi po sa... Kaya nga, ang sabi nga po dito sa Aklat ng Kawikaan, sa Kapitulo 27, sa talatang 2, ang sabi nga po dito, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sarili, ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Alam mo nang mapuna ka, sila na pumuri sa iyo. Pero yung tayo pa magpupuri sa ating sarili. Kasi gusto ka natin ang ating sarili. Kaya nga sabi ni Pablo, kasi hindi nakikibilang. Oh. Sa mga ilan, sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Purihin na tayo ng iba. Yun ang ating, tayo na, iangat natin ang ating sarili. Hindi po nararapat sa ating mga mananampalataya yun. Kaya nga sabi dito, kung tayo nagmamapuri, saan po tayo nagmamapuri? Sa Panginoon o sa Diyos. Kung gusto natin magmapuri, nasabi nga po dito dito rin sa 2 Korinto, sa 10, sa talatang 17, kaya nga sabi dito di Pablo, tatapat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Doon tayo magmapuri sa Panginoon. Huwag din sa ating sarili. Doon po tayo magpupuri sa Panginoon. Sabi pa nga sa unang Korinto, sa 1:31, na sabi, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Doon tayo magmapuri sa Panginoon. Paano tayo magmamapuri sa Panginoon? Ang sabi nga po, dito sa aklat ni Jeremias, sa Kapitulo 9, na dapat po ay siya'y nauunawa natin. Sa aklat ni Jeremias, sa aklat dito sa Kapitulo 9, talatang 24, kaya nga po ang sabi niya dito, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa. Kung tayo magmapuri sa Panginoon, na ating pong nauunawa. At kanyang nakikilala ako. Ganyan po tayo magmamapuri sa Panginoon. Hindi po yung sa ating sarili. Na ating sinusukat ang ating sarili. Kaya kung tayo magmamapuri sa Panginoon, na ano, yun ang ating siyang nauunawa at nakikilala niya, sabi niya, at kanyang nakikilala ako at ako, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Doon po siya nalulugod. Pero kung tayo magmamapuri sa ating sarili, hindi po nararapat. Kung tayo magmamapuri, nga po sinasabi sa atin, sa Panginoon tayo po magmamapuri, na atin siyang nauunawa. Hindi po tayo doon sa nakikibilang, sa nagpamapuri sa kanilang sarili. O tayo'y naghahambog. Sapagkat yung pong mga ganyang mga mayayab o yung pong hambog, kung ibabalik natin yung sa binasa natin sa Kawikaan 27, yun po hindi nararapat sa atin. Yung pong mga hambog, ang sabi nga po dito sa Kawikaan 27, sa talatang 1, sabi, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang lalabas ng ibang araw. Huwag mong natin ipaghambog. At saka yung hambog ay kilala ng Panginoon. Kilala po ng Panginoon yan pong mga hambog. Kaya nga po, ang sabi sa aklat ng mga awit, sa Kapitulo 5, yun po yung mga nagmamapuri. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 5, talata 5, kaya tayo po hindi po dapat ganyan. Hindi po tayo mapuri, hindi po tayo dapat hambog. Sa 5:5 po ng mga awit ay sinasabi, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Hindi po tatayo siya sa kanyang paningin. Iyong kinaputan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan.
hindi po tatayo eh. Kaya nga sabi, hindi po nararapat sa atin yung mga ganyan tayo ay nagmamapuri. Kung tayo magmamapuri, sa Panginoon na ating siyang nauunawa at nakikilala natin siya. Ganyan po tayo lalakad sa ating pananampalataya. Kaya nga ulitin natin yung 6 na sabi, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Sabi, hindi ba ganyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Ano po yung libadura? Yung po yung pampaalsa sa tinapay. Yung po yung yeast. Kung kaunti, kahit yung kaunting yung po yung pampaalsa. Kaya nga ang sabi nga po dito sa Galacia 5:9, kaya nga po inihalimbawa sa libadura. Kaya nga sabi sa Galacia 5:9, ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Kaya nga kung lalagyan natin yung ating tinapay ng kaunting libadura, yung po'y aalsa. Kaya nga sabi, hindi po tayo dapat nagmamapuri sa ating sarili. Kung tayo nagmamapuri, sa Panginoon tayo magmapuri. Na siya'y ating nauunawa at nakikilala natin siya. Doon po tayo sa Kanya magmapuri. Hindi yung sa ibang tao, tayo naghahambog, nagyayabang. Kaya po, hindi po nararapat sa atin. Yung pong mga pagmapuri at yung mga kahambugan. Kaya nga, ituloy po natin sa 7. Kaya nga, sabi nga po sa 7, alisin ninyo ang lumang libadura, sabi, upang kayo maging bagong limpak. Kung po sa tinapay, yung po libadura, alisin po natin. Yung po yung pampakakuan. Sabi, upang kayo maging bagong limpak. Sabi, tulad sa kayo walang libadura. Kung nga po sa tinapay, matutulad tayo sa mga tinapay na walang libadura. Wala po yung yeast, wala po yung pampaalsa. Sabi, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa mga bagay si Kristo. Siya po ang kordero. Yung nga po sabi, naihain na, naihandog na niya ang kanyang sarili. Siya nga po ang kordero ng Diyos, nabubang ang kordero ng Diyos. Siya po yung naihain na. Kaya nga, yung pong sinasabi dito sa Juan sa 1:29, basahin natin hanggang 36, sapagkat siya nga po ang kordero ng Diyos. Alam po naman yung mga kordero nung araw, yung po inihahandog, inihahain, pero siya po ang kordero na bumaba sa langit. Kaya sabi nga po dito sa 1:29, magkita sila ni Juan. Sabi dito sa nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus. Ito po si Juan Bautista. Na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos, sabi, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito nakita niya sa Jesus. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakikilala, tatapat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na babautismo sa tubig. Yung nga po nga si Juan Bautista, kaya po si babautismo sa tubig. Sabi, at nagpapatuto si Juan na sinasabi, nakita ko ang Espiritu na bumaba tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Dumapo nga po sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi, makita niya si Jesus, kaya nga sabi niya, nakita ko ang Espiritu na bumabang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakikilala. Hindi pa nga po niya kilala. Pero yung nga po ang palatandaan na kung sino yung babaan ng Espiritu, yun po ang
palatandaan ni Juan. Kaya sabi, at siya hindi ko nakikilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, siya ang mabautismo sa Espiritu. At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Pinatotohanan po niya. At nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ito nga po, siya nga po ang kordero ng Diyos. Ngayon nga po sinasabi sa ating pinag-aaralan na sabi, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Mga tayo po matulad na sa walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga siya po ang kordero ng Diyos ay naihain na. Kaya nga ang sabi nga sa Hebreo Kapitulo 9 sa talatang 11 hanggang 15, kaya nga dito sinasabi, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong dakilang tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa mga bagay, hindi sa paglalalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ito sariling dugo ng ating Panginoon ni Kristo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Kaya sabi nga sa 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili. Yun na nga po, inihandog na nga po ng ating Panginoon ang kayabi, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ay naglilinis ng inyong budi, yung po nakalinis ang ating budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, sa 15, at dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang sa mga nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay nagsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan. Kaya nga, siya po'y naihain na. Kaya nga, ang bilis sa atin, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng Pasko ay nahihain na sa makibagay si Kristo. Siya nga po ang kordero. Kaya nga meron pa siya ating babasahin dito sa unang Pedro. Sa unang Pedro sa Kapitulo 1 sa 18 at saka 19. Kaya nga dito sinasabi na inyong nalalamang kay tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordero. Nga po siya po. Siya po ang kordero ng Diyos. Gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis. Sino yun? Sa makadbagay ang dugo ni Kristo. Siya po. Kaya nga siya po'y naihain na. Kaya nga tayo po'y alisin na po natin ang lumang libadura. Kaya nga sa 8, ang sabi, kaya nga ipangilin natin ang pista. Sabi, hindi sa lumang libadura. Hindi po yung pista ng lumang libadura. Hindi libadura man ng masamang akala. Yung po mga libadura ng masamang akala
at ng kasamaan, sabi, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat ng katotohanan. Alin po yung pinaalis sa atin na lumang libadura? Dito po ay may sinasabi ang ating Panginoon sa Mateo 16, yung pong mga lumang libadura sa 16 sa talatang 6, kaya nga po ano ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Sabi, at sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y magsipag-ingat at magsipangilag. Tayo po, mag-ingat at magsipangilag sa libadura ng mga Pariseo at mga Sadusyo. Yan po ang kanilang pinangilan. Yan po yung mga lumang libadura. Tayo po'y pinaiilag diyan sa mga Pariseo at mga Sadusyo, sapagkat sila po'y ay ang ginagamit pa po nila yung mga lumang libadura, sapagkat yan pong mga Pariseo at yung mga Sadusyo, ang sabi nga po niyan dito sa Mateo 23, kung ating babasahin ang mga lakad ng Pariseo at mga Sadusyo, dito yung sinasabi, medyo sasummarize lang natin yung ibang mga talata. Kaya nga sabi dito sa Mateo 23, sabi, na magkagay nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, sabi, nagsasabi, nagsiupo ang mga eskriba at ang mga Pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin, sabi. Dapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Yung mga kanilang mga pinagawa, huwag tayong gagawa, sabi ni Jesus. Sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Yung po mga kanilang sinasabi, yung po kanilang sinasabi, pero hindi po nila ginagawa, sabi. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Dapat ayaw man lang nilang kilusin ang kanilang daliri. Dapat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao. Yun po. Yung kanilang mga, para po makita ng mga tao, mapansin sila. Sapagkat nagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit at iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pinagpugayan sa mga pamilihan at sila'y tawagin ng mga taong rabi, para po sa mga taong ng mga guro. Ganyan po yung mga yung pong rabi, ibig po sabihin ay guro. Kaya yan po ang mga sinasabing may libadura. Yung pong ang puntos po din sabi, huwag ninyo sasais, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Yung parang nagmamapuri, nagyayabang, naghahambog. Yan nga po itulad sa mga Pariseo. At kung itutuloy natin dito sa 12 hanggang 17, ano sabi dito? At sino mang kaya sabi, ang sino mang nagmamataas ay mabababa at sino mang nagpapakababa ay matataas, sabi. Datapot sa aba ninyong mga eskriba at mga Pariseo, mga paimbabaw, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit labas sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong pabayaang mga kapasok. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng inyong makakampi. Ito po yung mahanap ng makakampi
At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Yun po yung mga hihikayat nila. Humahanap mo ng mga makakampi. Sabi, sa aba ninyo, kayong mga taga-akay ng bulag na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninyo ang templo ay walang anuman. Datapat kung ipanumpa ninyo ang mga ginto at ng templo ay magkakautang nga siya. Ay, kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alidbaga ang lalong dakila, ang ginto o ang templo buwabanal sa ginto. Ganyan po sila nangagpapaimbabaw. Yun po yung kaya sabi, yung may mga libadura, yung mga pampalsa. Kaya dito naman sa 23, ito rin Mateo 23, sa ratang 23, kaya nga sabi dito, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, sabi, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapo at ng yerba buena. Sila po yung, kaya nga po yung sila inaasal sa atin, yung mga ikapo ay. At ng anis at ng komino. At inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay sa kautusan. Di libat iba ang karunungan, ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Dapat ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ayan, yung hindi na gawin yung iba. Pero yung pong dapat yung gawin nila ay yung pong katarungan, pagkahabag, at ang pananampalataya. Yun po ang dapat na ginagawa. Pero iba po ang kanilang mga itinuturo. Kaya nga sabi sa 24, sabi, kayong mga taga-akay ng bulag na inyong sinasala ang lamok at nilululok ninyo ang kamelyo, sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw, bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng saro at ang pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi. Datapat inyong sa libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas. Ganyan po mga libing. Pagka mga may kaarawan ng mga ganyan, uno ng kuwan, naglilinisan sila ng mga puntod. Para din katulad ng mga sa pariseyo, sabi sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumalduban. Ganyan din naman kayo sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao. Yun po, nagaanyong matuwid sa mga tao. Datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Ganyan po ang mga eskriba at pariseyo. Kaya sa 29, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nangangaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nangagpapato sa inyong sarili na kayo'y mga anak niyaong mga nagsipatay ng mga propeta. Ganyan po. Kaya yan po ay hinihalimbawa sa atin na tayo pinag-iingat sa mga libadura. Niyan pong mga pariseyo. Kaya nga sabi, ulitin ko yung 16 sa 6 ng Mateo, sinasabi sa kanila ni Jesus, kayo magsipag-ingat at magsipangilag sa libadura ng mga pariseyo at mga sadusyo. Ganyan po ang lakad ng mga pariseyo at mga sadusyo. Kaya nga yung nasabi sa atin,
alisin ninyo ang lumang libadura. Pinaalis po sa atin ang lumang libadura. Sa panahon pong upang kayo maging bagong limpak, tulad sa kayo walang libadura, para po tayo maging walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahihain na. Kaya nga ipangilin natin, ipangilin natin ang pista. Alin po 'yun? Hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. Yung pong una ay talaga pong merong pong pista ng tinapay na walang libadura. Yung po ay ipinatutupad sa kanila noon, nung po kasi yung po ay yung pong pag-alaala nila nang sila'y alisin ng Diyos sa Ehipto. Yung po ay kanilang nagdiriwang po sila ng pista ng tinapay na walang libadura. So ating makikita po ang halimbawa ng araw sa Exodo sa 12, yung po ipinag-utos sa kanila. Pero sa panahon po ito, hindi na po sa atin ipinagawa. Kaya pinalis na nga po sa atin yung mga ganyang yung mga lumang libadura, ay lumang libadura. Sa Exodo 12, sa talatang 14, basahin natin hanggang sa 20. Dito po sinasabi, Exodo 12. Simulan po natin sa 14. Sabi dito at ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala. Ito ay magiging isang alaala sa kanila. At inyong ipagdidiwang ang pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi, at inyong ipagdidiwang na pinakapista bilang tuntunin magpakailanman. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong mga bahay ang mga bahay ang libadura. Alisin po sa alang bahay ang mga libadura. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula ng unang araw hanggang sa 7 araw ay ihiwalay sa Israel ang taong yaon. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon, at sa 7 araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaaring gawin ninyo. At inyong ipangilin ang pista ng tinapay na walang libadura, sapagkat sa araw na iyo, sa araw ring ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto. Yun po kanilang pinangilin. Yung sila po'y alisin sa Ehipto. Yun po kanilang ipinagpipista. Sabi, kaya't inyong ipangilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi bilang tuntunin magpakailanman. Ganyan po. Sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura hanggang sa 21 araw ng buwan sa paglubog ng araw. 7 araw na walang masusumpungang libadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino mang kumain yaong may libadura ay inihiwalay sa kapistahan ng Israel ang taong yaon, maging taga-ibang lupa, mga taga-ibang lupa o maging ipanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Nung araw po, ito po ay talagang ipinagdiriwang. Hanggang sa panahon po ito, ipinagdiriwang pa rin ng mga Israel yung mga ganyang kapistahan. Pero ang bilin po sa atin, sabi, alisin na ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak, katulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng Pasko ay naihain na sa makatbagay si Kristo. Kaya nga, sabi,
ipangilin ninyo ang pista, hindi sa lumang libadura. Yun po yung luma, yung sa matandang tipan. Hindi sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. Sapagkat nga po, hindi na po tayo lumalakad diyan. Sapagkat ang sabi nga dito sa Hebreo Kapitulo 8, hindi na po tayo dapat ipagdiriwang yung pong mga kuha ng unang libadura. Sapagkat hindi nga po sila sumunod sa tuntunin nung una. Kaya kung mababasa natin sa Hebreo 8, hindi po sila nanatili sa tipan ng Panginoon. Kaya nga basahin ko po yung 8, Hebreo 8, simulan natin sa 7 hanggang 9. Kaya nga sabi dito sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi sana ihahanap ng pangailangan ang ikalawa. Kaya nga po tumipan ng bago. Kasi nga po, hindi po nila sila po hindi nakatupad sa unang tipan, sabi. Sapagkat sa pagkakilala ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Kaya nga po nagkaroon ng bagong tipan na ako'y gagawa ng isang bagong pakipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagtipan sa kanilang mga magulang. Hindi po 'yun. Hindi ayon sa tipang aking ipinagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Nga po kanila pinangilam na sila'y inilabas na sa lupain ng Ehipto. Sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan. Hindi po sila nanatili. At aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Pinabayaan po na sila sapagkat sila po hindi nanatili. Kaya nga sa ating mananampalataya, kaya nga sabi sa atin, alisin na ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad kayo sa walang libadura. Tayo po sa tulad na ng tinapay na walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahiyaan na sa mga bagay si Kristo. Kaya nga, ipangilin natin ang pista. Alin po yun? Hindi sa lumang libadura. Hindi po yung lumang libadura. Ni sa libadura man ng masasamang akala. Yun po yung sa mga Pariseo at saka Sadusyo. At ng kasamaan. Sabi, kundi sa tinapay na walang libadura. Ano po yung tinapay na walang libadura? Ng pagtatapat at ng katotohanan. Kaya nga, alin po yung tinapay na tinutukoy dito? Kaya nga, dito nga, sinasabi, ang tinapay na walang libadura. Sino po ang tinapay na tinutukoy dito? Na walang libadura. Hindi po ba ninyo natatandaan dito nga po, ang sabi nga po ng ating Panginoon, ako ang tinapay na buwabang galing sa langit. Ang sabi nga po dito sa Juan Kapitulo 6 sa talatang 33, ito po ay ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi, sa 6:33, sapagat ang tinapay ng Diyos ay yaong buwabang mula sa langit. Ito po ang tinapay na walang libadura. Sapagat ang tinapay ng Diyos yaong buwabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sabi, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. At
sa kanila sinabi ni Jesus, sabi, ako ang tinapay ng kabuhayan. Siya po ang tinapay. Siya po ang ating ipinangingilin. Hindi po yung lumang libadura. Yung pong libadura ng pagtatapat at katotohanan. Kaya nga sabi niya, sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Kaya nga dito sa 48 nitong dito ring 6:48, kaya nga po ano sabi dito, ako ang tinapay ng kabuhayan. Siya po ang tinapay ng kabuhayan. Sabi, nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na buwabang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Siya po ang ating pasok. Siya po ang tinapay. Kaya nga sabi sa 58, kaya nga sabi ng iba, bigyan mo kami ng tinapay na ito. Hindi po nila nauunawa kung ano po ito. Sabi, kaya nga sa 51, ang sabi ng ating Preso Kristo, ako ang tinapay na buhay na buwabang galing sa langit. Ako ang tinapay na buhay na buwabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya. Ito po makikita natin kung paano po ang ibig sabihin nito. Kung sino may kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Sabi, ang mga Hudyo ngay nagtatalo, nagsasabi, paano may pakakain sa atin sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sabi ng mga Hudyo. Sinabi nga ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ninyo ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Di po nila maunawaan. Sabi, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako'y sa kanya. At kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y mabubuhay dahil sa akin. Siya po'y mabubuhay dahil sa akin. Sabi, ito ang tinapay na buwabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsisikain at nangamatay. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Yung po kumain po ng tinapay na ito, ang sabi ay mabubuhay magpakailanman. Ano pong tinapay? Paano po natin? Nagtataka nga po yung mga Hudyo, sabi sa 52, ang mga Hudyo kayo nagtatalo, nagsasabi, paano may pakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Yun po yung hindi nila naunawaan. Kaya nga po ba, hindi po nyo nalalaman ng ang ating Panginoon Kristo bago siya ipagkanulo ay siya po'y dumampot ng tinapay. Basahin na lang po natin dito sa Lucas 22. Sa Lucas 22 sa talatang
19, nung pong siya'y bago ipagkanulo, ang sabi dito sa 22:19 ng Lucas, sabi, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Na sinasabi, ito'y aking katawan. Yun po yung ating ginagawa. Yun po tayo nagpuputol-putol ng tinapay. Kaya nga po ano sabi dito, at kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Sabi, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganyan din naman ang saro pagkatapos ng makahapon ay sinabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo. Kaya nga po, ang sabi nga po ni Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, Kapitulo 11, sa talatang 23, kaya nga nung sabi ni Pablo, unang Korinto 11:23, sabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Sabi, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawang na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito ng pag-alaala sa akin. Kaya nga po tayo nagpuputol. Siya po'y ating inaalaala. Ganyan din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Sabi, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom ng pag-alaala sa akin. Ito po kung paano natin inaalala ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa, ito po'y hanggang sa kanyang pagdating. Ito po'y ating bilang pag-alaala natin sa kanya. Kaya nga po tayo, pag tayo'y sumasamba, tayo po'y naghahandog ng mga awiting papuri sa kanya, tayo po'y nag-aaral ng kanyang mga salita, nagbubulay tayo. At ito po ang isang pinakamahalaga. Ang tayo po'y nagpuputol-putol ng tinapay bilang pag-alaala natin sa atin. Siya po ang tinapay na galing sa langit. Kaya nga po ang sabi sa atin, kaya nga ipangilin natin ang pista hindi sa lumang libadura, hindi sa libadura man ng masamang akala at ng kasama, kundi sa tinapay na walang libadura. Yun po yung pagtatapat at katotohanan. Ang sabi ka ng ating Presto Kristo, I am the truth and the life. Siya po ang katotohanan. Kaya nga po, sa atin, sa buong isang linggo, hindi po isang araw binibigay sa tayo para siya ating alalahanin. Sandali lang oras na tayo'y mag-aalaala, maghahandog ng mga awiting papuri sa kanya at tayo magbubulay ng kanyang mga salita. Ay nakakalungkot nga po yung mga iba nating kapatid, maraming dahilan. Ito po yung ating pag-alaala sa Panginoon. Kaya nga po, kaya nga sabi tayo yung natatagong bahay. Tayo po, kaya nga doon sa unang Pedro 2:5, kaya nga sabi sa atin, kayo rin naman, lagay ng batong buhay ay natatagong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Yun po, tayo naalala natin siya. Na nakalulugot sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po ito isang banal sa atin, yung ating pag-alaala sa ating Panginoon. Kaya yan po ang ating ipangingilin, hindi po yung libadura nung una. Kaya nga
ipangilin natin, ang pista, hindi sa luma, hindi po yung sa mga matandang tipanan. Hindi na po tayo doon lumalakad sa palatuntunan at mga kautosan ni Moises eh. Tayo po kundi sa tinapay na walang libadura. Siya po ang ating tinapay na bubang galing sa langit. Ang ating Panginoon Kristo. Yung ating pagputol-putol ng tinapay, sabi, ito'y aking laman na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito ng pag-alaala. Kaya nga, siya po'y ating lagi inaalaala pagka tayo po'y nag-aaralan, naghahandog ng mga awiting papuri sa Kanya. Siya po ang tinapay na galing sa langit. Madyong maiba naman ang ating paksa sa 9. Dito naman ay sinasabi, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Sabi. Sa 10, tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mapakiapid sa sanlibutang ito o sa mga sakim o mga lulupig o sa mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gaya'y kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Hindi po yun ang sinasabi, sapagkat tayo po'y talagang makasalubuhan natin ang mga tao na hindi, yun po yung nasa labas. Yun po yung sinasabing yung mga nasa labas. Kung sinasabi, tunay na hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan. Yung mga, sapagkat nasa sanlibutan, ito po ang lahat na eh. Kaya nga, ang sabi nga sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 16, ngayon, kung sinasabi na sa sanlibutan ito, kailangan ay magsialis na tayo sa sanlibutan. Sapagkat, sinasabi po sa unang Juan 2:16, sabi, sapagkat ang lahat ng sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, nandito na po. Sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mata, ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Nandito na po ang lahat. Ay kung lahat po ng ating makakasalumuhay, huwag natin ay sabi kinakailangan sapagkat kung kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Na tayo'y huwag makisama sa mga mapakiapid. Nasabi nga dito sa Juan 17, sa Juan 17:14 hanggang 15, kaya nga sabi dito ng ating Panginoon Kristo, sabi, ibigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Yung po yung mga tinawag, yung mga napili niya. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Sapagkat nasa sanlibutan na nga po ang lahat ng ito yung mga sinasabi ng masamang pita, mga kapalaluan sa buhay. Hindi ko idadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Tayo po'y para ingatan mula sa masama. Kaya nga dito sa 15, kaya makikita natin kung sino ba ang mga taga-sanlibutan. Ang sabi dito sa Juan 15:19, kaya nga ang sabi dito, kung kayo nga'y taga-sanlibutan, ito po bata natin malaman kung sino ang taga-sanlibutan. Kung kayo nga'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Yung po umiibig sa kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Tayo po hindi taga-sanlibutan, pero yung mga taga-sanlibutan, po iniibig ang kanyang sarili, sapagkat nasa sanlibutan na nga po ang lahat ng kasama, yung binasa ko sa inyo sa unang Juan 2:16, sapagkat ang lahat ng nangasalibutan, ang masamang pita ng laman, mga masamang pita ng mata, yung mga kapalaluan sa buhay, nandito na po lahat.
Kaya nga, kung ibabalik natin sa ating pinag-aaralan, kaya nga, ano sabi? Ulitin natin hanggang 10, ay ulitin natin sa 11, sabi. Isinulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay na nga na hindi ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito o sa mga masakim at mga manlulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayon kinakailangang magsialis kayo sa libutan. So, nandito na po lahat yan eh. Yung kasi nakakasalumuhan natin sa ating lakad. Kaya ang tinutukoy po niya ay dito sa 11 na ating huwag tayong makisama. Sino po yun? Sabi. Dapat sinulatan ko nga kayo, sabi, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung ito po'y kapatid natin sa Panginoon. Ito po yung tumanggap na. Ito yung naliwanagan na. Yung po yung mga nahugasan na. Na binanal na. Ang sabi, dapat sinulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid. O siya po'y nakiapid pa. O masakim. O mananamba sa Diyos-Diyosan. Marami ito tayong mga kapatid na ganyan. Bumalik pa sa Diyos-Diyosan. Yung isa, nakiapid. Nakiapid pa sa kapwa babae. Ang sabi, dapat sinulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang mga tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungkayaw, manglalasing, o manglulupig. Hindi po naman bawal uminom ng alak. Pero kung tayo lagi na lang lasing, lagi na lang tayong makita pasuray-suray, wala pong sinasabi dito na bawal uminom ng alak. Ang pinagbabawal sa atin, paglalasing. Kaya sabi, o manlulupig, sagay, huwag man lamang kayong makisalo. Huwag na po natin pakisaluhan. Yan po tayo iiwas. Sapagkat nga sila sabi sa Hebreo 6, kaya nga, yung pong misa ng naliwanagan. Kaya nga, sabi sa 6:4, sabi, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi na ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng makapangyarihan ng panahong darating, kayo nakabahagi na eh. Kaya nga, ang sabi nga rin dito sa Efeso 1, Efeso 1:18, sa 18, kaya nga sabi, 1:18 na Efeso, yamang naliwanagan na ang mga mata ng inyong puso. Inaliwanagan ang mata ng inyong mga puso upang maalaman niyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung naalaman natin kung ano ang kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang lakas. Saka ba tayo babalik pa ba tayo doon? Tayo makikiapid. Sabi, yun ang sabi sa atin. Dapat sinulatan kayo na huwag kayo makisama sa kanino man tinatawag na kapatid na kung siya'y mapakiapid. Nakiapid pa, alam naman natin. Yan po mga gumagawa ng mga ganyang bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya ngayon ang sinasabi lagi sa atin dito sa 2 Pedro sa 2:20, kaya nga sabi, sapagkat 2 Pedro 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa, nakatakas na tayo sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala, nakilala natin ang Panginoon sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling nahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Sapagkat magaling pa sa kanila hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa
pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos. Tumalikod. Alam na natin yung bagay ng mga ganung bagay, hindi magsisipagman ng karera ng Diyos tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kaya nga sabi, nangyari sa kanila ang ayon sa kabikaang tunay na nagbabalik na muli ang aso sa kanilang sarili. So, binalikan mo pa yung mga ganung bagay. Nangahugasan na kayo, binanal na kayo. Nakatanggap na kayo ng kalog na espiritu. Nga sabi, at nangyari sa kanila ang ayon sa kabikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanilang sariling suka at paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan na. Kaya ganyan po. Kaya doon po tayo pinahihiwalay. Hindi po yung mga, sapagkat nasa salibutan na po lahat, makahalawilo po natin yan. Yung po mga kapatid. Kaya nga, yung huling talata, 13 at saka 12, sabi ni Pablo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas. Sabi, hindi baga kayo magsihatol sa nanga sa loob. Yun po sinasabi hatuan. Huwag na tayong makisama. Yun po ang ating paghatol. Makikita natin ang ating kapatid ay mga ganito. Sabi, huwag man lang kayong makisalo. Kaya nga sabi, datapot sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Ito po yung sinasabi. Yung nanga sa labas, ito po yung mga nasa libutan. Sabi, alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Yung po nanga sa labas, ito po yung sinasabi nga po dito, mayroon nga po ibang gumagamit niyan, minsan na nga sa labas. Pero ito po ay talagang doon sa mga lingkod ng Diyos. Ang sabi nga po sa Marcos 4:11, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, sabi, at sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Ito po ay doon sa nanga sa loob. Nakaalam po ng hiwaga. Sino po ang hiwaga ng Diyos? Ang ating Panginoon Kristo. Sinabi niya sa kanila, sa inyo pinagkaloob, makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapos sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng talinghaga. Hindi po nga sa labas. Hindi po hindi na nauunawa. Ang Diyos na po, sabi, datapos sa nanga sa labas, ay Diyos ang humahatol. Ang Diyos na po ang hahatol sa mga nasa labas. Sino po itong mga nasa labas na ito? Ang sabi po sa Apokalipsis 22, sino po itong mga nasa labas na tinutukoy? Ang sabi po sa Apokalipsis 22, sa talatang 15, ang sabi nga dito ay, nasa labas ang mga aso. Ay po yung mga aso, ay po yung mga pastor. Meron po yung mga pastor na kawan. Ang sabi, nasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapaki-apid at ang mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at bawat nag-iibig gumawa ng kasinungalingan. Yan po ang mga nasa labas. Kung meron tayong gaya, yan po yung mga nakita niyo po yung mga nasa labas. Kaya ang Diyos na po ang hahatol sa kanila. Pero huwag tayong hahatol. Pero sabi sa atin, alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Huwag na tayong makisalo sa ating kapatid kung yan, ganyan po ang kanila ng lakad. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at tutuloy tayo po sa kapitulo 6 na sa susunod.